mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Isang karangalan ang makasama kayo 42,047 barangays sa buong Pilipinas. So in behalf of Kapitan Dondon Francisco, Cags Marie Formentera Ferrer, and SK Mai Salazar, welcome to another special message episode ng Sa Barangay Tayo. Hello ulit muli sa inyo at maraming salamat at tayo'y sasamahan nyo ulit sa isang special message episode. Medyo nagpahinga lang po tayo noong Holy Week at nanahimik, nag-reflect. Of course, umiwas muna sa politika at sabi nga po ng Commission on Elections na bawal mamulitika. Pero meron tayong mga bali-balita na meron ilang mga kandidato na nahuli na nangangampanya pa rin. Pero hindi natin problema sa ngayon yun. At hindi po yun ang ating special message. Pero bago ang lahat, nais ko sanang mag-umpisa sa isang magandang balita na rin sapagkat starting po this week, ang episode po namin sa Barangay Tayo, kung mapapansin nyo, laging 3 segments yan eh. Ngayon po yung magiging 4 na. So we will start airing 4 episodes, rather 4 segments ng isang episode, 15 minutes each. At sa YouTube naman, kung mapapansin niyo, isang araw, 3 beses kami mag-upload eh, no? Minsan nagiging 2 araw na hati. Pero ngayon, 4 na beses na po. Kasi po marami ho talagang nagsasabi na nabibitin sila sa mga issues at nabibitin sila sa mga explanation. Eh kami naman eh, minamadali namin yung mga explanation namin dahil nga hinahabol namin yung 3 segments, 15 minutes per segment. Kaya we are always under time pressure. Eh 4 kami nagsasalita. So ngayon, 4 na segments na po kami ninyo mapapanood. So sana po eh kahit pa paano napaligayan namin kayo. At maraming salamat doon po sa mga nagpapadala sa amin ng mga pictures, nakakatuwa naman sa harapan ng TV nila. Nagpapapicture sila sa harap ni Cap Dondon, Cags Marie, sa inyong likod, tsaka kay SK Mai na yun, pinopost po natin at nakakatuwa po, nakakataba po ng puso. Maraming salamat sa inyong lahat at salamat sa inyong serbisyo sa ating barangay. Of course, please subscribe, like, and share. Don't forget, ang GSAT po, kami po ay television station. So, ang GSAT po nasa Channel 1, sa Sky, Channel 73, at 100 other cable satellite networks ang nagdadala po sa amin. Kaya mapapanood ho kami kahit saan. Tsatsagain nyo lang po na hanapin kami. 7 p.m. Sundays, including replays. Ayan. Napaka-lawak po ng ating reach. And I never thought na magiging ganito kalaki ang show, pero lumalaki pa po tayo. So please, subscribe po. Kasi meron po tayong inahabulan numero ngayong taon na malaking magiging tulong para sa aming GNN network. Ayan po. Ngayon po mag-uusapang politika po tayo kasi sapagkat napansin po namin na itong nagdaang linggo, maraming kumakalat na balita. Alam niyo naman, nais namin kayong una lagi sa balita, no? Pero ito kasi parang ang pinaka ayaw namin sa lahat, especially me, ayaw ko sa lahat, yung nagbibigay tayo ng pangangaral at nagbibigay tayo ng linaw sa mga issues, pero meron mga ibang, hindi natin mapipigilan, may mga ibang YouTube channel na pagka po nagsasalita, very irresponsible at saka malayo sa topic, nalilito tuloy yung mga tao lalo. Hindi namin sinasabing yun ang napakagaling natin dito, pero we stick with the issues. Doon lang po kami, hindi na kami maghahaka-haka pa. Except of course kung kami ay mag-a-analyze ng maayos at sa experience namin sa politika. Kasi alam nyo, ang pinag-uusapan po ngayon, kasi marami rin nagtatanong, nagpapadala ng mga text messages. Cags Butch, paano daw kung nanalo o natalo si Senator Amy Marcos ngayong May 12, 2025? Paano na yung term setting? Uusad pa ba yan? Okay?
Kasi kaya yata napapag-usapan dahil hindi yata maganda ang showing ng ating senadora, Amy Marcos, mga recent surveys. Although, sa ibang surveys, umakyat na po siya, no? Meron kami, nung umakyat, meron kaming, marami nagsabi na okay, nabuhay na raw ulit yung term setting. So, ang pakiwari ng iba, nakasalalay ang term setting ninyo. Ha? Yung pinangakong 6 years extension sa pagkapanalo ni Senator Amy. Okay. Dito muna tayo sa surveys para magkaintindihan tayong lahat. Usapang politika to. Okay? Sa surveys, ang pinaniwalaan lang namin, ang pinaniwalaan ko actually is SWS. Ha? Social Weather Station Survey. Maraming survey na pag lumalabas ang SWS, almost the same. Kami mismo dito sa GNN may sariling survey. Yung the 40th state natin, isa ko pong show, kung alam ninyo, naglalabas din po kami ng survey. Ito pong lumabas sa pinakabago from April 1 to 15, okay? Ito po yung pinaka-latest at almost the same din naman po sa surveys namin. Almost the same sa Okta, sa Pulse Asia, kung ano mga surveys na yan na matagal na nagpapasurvey. No? By the way, ang survey ha, marami nagsasabi fake news daw. Well, paano maging fake news? Scientific ang gawa niya, hindi yan yung Kalye survey. Second, usually nagsasabi naman na fake news yan yung mga ayaw lang marinig kung wala yung kandidato nila doon. But basically, more often than not, ito ay guide na yung top 6, top 7, top 8 na pag-uusapan natin, na ilalabas natin ngayon, usually yun naman talaga ang lumalabas. At wala pa ako nakikitang kapalpakan dyan. Hindi rin natin pwedeng sabihin mindsetting kasi almost lahat pare-pareho At ito ay may mga record. So, wala ho tayong pag-uusapang fake news dito, pero pagbabasihan natin yung SWS survey. Which, right now, makikita nyo sa inyong mga screens at babasahin ko po ang ating kodigo na ang nangunguna po sa survey na yan para mapag-usapan natin yung kay Senadora Amy Marcos ay number 1, si Bongo at 45%, Erwin Tulfo at 43%, Lito Lapid at 34%, Tito Soto 33%, Pia Cayetano 33%, Bato de la Rosa 32%, Bong Revilla, 31%. Ben Tulfo, 31%. Abby Binay, 29%. Camille Villar, 28%. Ping Lacson, 28%. And number 12, si Manny Pacquiao at 25%. Pero ito ang pag-uusapan natin. Makikita ninyo sa mga screens ninyo, ito ang importanteng pag-uusapan natin. Number 12, Manny Pacquiao. Number 13, Willie Revillame. Number 14, Amy Marcos. Bam Aquino, Kiko Pangilinan, and Philip Salvador. Ayan lang po yung 5 na yan ang pag-uusapan natin sapagkat yan ang naglalaban sa 11 and 12. Okay? Let's just say number 12. Yan po ang pinaglalabanan. Uulitin po natin. Number 12, Manny Pacquiao. 13, Willie Revillame. 14th, Senator Amy Marcos. 15th, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, and Philip Salvador. So, paano na? Paano ba natin titignan itong survey na ito, yung pan-12? Kasi basically, pagka ikaw ay tumatakbo in any position, mga lineup, halimbawa, konsehal, kagawad, bukal, at saka senador, na maraming lineup, usually yung mga first half. Dahil 12 yan, yung first half niyan ay 6, gawin na natin 7. Usually, sure ball na yun, hindi na pinag-uusapan. Naglalaban-laban yung 7, 8, 9, 10, kung ano na yung mga ranking nila. Pero 11 and 12, especially in 12, pwedeng mabago. So, ang pinag-uusapan natin dito, number 12, si Manny Pacquiao. Sa mga pangalang are, tingnan nyo nga kung mananalo sila kay Manny Pacquiao. Mag-isip po kayo, sandali. Kasi para sa atin, Willie Revillame, Amy Marcos, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Philip Salvador, hindi sila mananalo kay Pacquiao. Ops, alam ko na, ang sasabihin ng ibang tao, sasabihin, kagawan mo siya, hindi naman siya qualified, wala, bla bla bla, ganun-ganun. Hindi po natin pinag-uusapan ng qualifications o naging performance o ano mga gagawin ko
programa de gobyerno, ang pinag-uusapan lamang natin din ay kung sinong mananalo. Usapang politika lang po to. Okay? Nabulunan tuloy ako sa sarili kong pananalita. Alam niyo, si Senator Manny Pacquiao, marami ang silent voters. Maraming silent voters ang mga ibang mga kandidato. Especially, bibigyan ko kayo ng example. Halimbawa, may dumating na nagsasurvey sa akin. Halimbawa, nais kong iboto si, let's just say, Senator Manny Pacquiao. Pero hindi ko nilagay sa survey. Bakit? Kasi, alam nyo, ayaw umiiwas tayo sa mga pantututsaan ng mga tao, sasabihin ng mga educated voters na, Kags Butch, bakit siya nang binoto mo? Si Senator Bong Revilla o si Senator Manny Pacquiao, ganito, ganyan. Kaya ako, sinasaloob ko na lang. Usually, yung first 6, yun na yung nilalagay ko sa mga surveys. Other than that, sa akin na lang yun. Pansinin niyo, kung kayo ay na-survey, hindi rin naman kinokompleto or hindi niyo naman talaga sinasabi na gano'n ang mangyayari. Okay? So, maraming silent voters. When I mean silent voters kay Manny Pacquiao, ganin din ho ang silent voters ni Philip Salvador at saka ni Willie Revillame kasi mga artista po yan. Marami ho dyan sa masa na maaaring hindi nila aminin sa kanilang mga kapitbahay, pero iboboto nila yon. Dahil nga marami pang usapan kagaya nung kanina sinabi ko. Kapag po sinabi ko na halimbawa iboboto natin si Willie Revilla, may marami pang babati ko sa akin. So isosolo ko na lang po yan. Yan ang tinatawag na silent voters. Okay? May langaw na naman dito. Bisit. So, yung kay Bam Aquino naman at saka kay Kiko Pangilinan na lumalaban din sa 11 and 12, no? Alam nyo, yung pagkakataas nila, nabuhayan yung mga pinklawans Nabuhay. Lalong lumalakas ang loob nila. Pero silent voters ho yun. Alam nyo, ang pinakita ng pinklawans, pagka inendorso ka nung dating presidential, presidential standard bearer, Leni Robredo, marami pa po yan. Kasi kung titignan nyo yung surveys, 45% si Bongo, ang magic number dyan is 31 to 30%, which means sa 30% o 31% ng 68 million registered voters sa buong Pilipinas, that would amount to 18 to 20 million Filipinos, voters, registered voters, ang boboto sa'yo, magic number yan. Ibig sabihin, napapalaban ka na ng 6-7. Maganda na ang iyong magiging showing. Which is, tama naman siguro yung computation ko kasi noong 2022, 47% si Robin Hood Padilla. Nag-number 1 siya with a score of 26 million. So ito na nga, 18 to 20 million, pasok ka na. So 31%, pero yung sina Manny Pacquiao, talagang ahabulin pa nila itong mga last 5 na sinasabi natin naglalaban sa 11 and 12. Ang problema ni Senator Amy Marcos din bagamat maraming mga silent voters, ang mga binanggit natin mga pangalan, maraming noisy voters, may ingay, ay nagsasabi na hindi nila iboboto si Senator Amy. Yan ang naging problema natin dyan. Yung ba, ikakatalo niya? Tanggalin na muna natin yung Marcos versus Duterte. Kasi wala yan sa equation, hindi applicable yan sa ganitong laban. Walang nagbo-vote straight sa mga senador. Para yung mga kagawad at saka mga bukal at saka mga konsehal, wala nagbo-vote straight dyan. Kung sino ang gusto ninyo, yan. Hindi applicable. Hindi rin applicable ang solid north at solid south. In a national election, nagsosolid lang yan pagka one-on-one, pagka presidential election. Yun, kababayan, iboboto talaga. Kung south ka man Pero alam nyo, pagdating sa national, especially senators, taga-South tayo, hindi naman ibig sabihin yung ayaw ko yung taga-Mindanao o ayaw, hindi ko iboboto. Hindi. Pagka para sa Pilipino, iboboto natin yan. Okay? So, yun na nga, maraming silent voters na boboto. Maaring ikataas yan ni Willie Revillame at ni Philip Salvador. Hindi pa natin alam yung laban ni Philip Salvador, kasi dati nagmula siya yung una pa lang nung kampanya dapat din niya ginawa yun Pero yung kay Willie Revillame, malakas talaga ang tsansa. Sa totoo lang,
ang tagilid dyan sa, hindi si Manny Pacquiao, na nagda-number 12 ngayon. Ang tagilid talaga dyan, si Camille Villar tsaka si Abby Binay. Pagka yung mga silent voters, bumoto na. Iba kasi pag ilang araw ng eleksyon, iba yung SWS survey. SWS surveys, tsaka lahat ng surveys, number 1 to 8 yan, pasok yan. Sigurado kung lumalabas ka na dyan. Pero yung last 2, yan, magkakatalo yan. So, anong ibig sabihin? Ang tanong, nakataon ba o nakasalalay ba ang pagkapanalo ni Senator Amy Marcos yung term setting na ipinangako? Hindi ba papasa pagka natalo siya? Ito ho ang masasabihin ko sa inyo. Naka-file na po yan. Yung term setting ay naka-file na. Okay? Last reading na lang po yan sa Kongreso, tapos na po sa Senado. So, ang tanong dapat na tinatanong ng mga ibang mga vloggers na nililito at nililin lang ang ating mga sumusubaybay sa term setting, sa June ba papasa yan? Yun lang ang dapat nating tandaan, yung June. Kasi pag dumating yung June, naandyan pa rin si Senator Amy. Regardless anuman ang mangyari sa May 12, 2025, manalo siya o matalo siya, yung June ang pinaka-importante in last 2 weeks. Kasi kung hindi nila nagawaan ang last 2 weeks, balik kampanya, sa July na ulit. July bago na mga senador. Sabihin na natin si Senadora Amy ay nanalo at sa July na andun pa rin. Diretso pa rin natin. Hindi na pasa noong June. Hindi, back to zero po lahat. Kasi bagong kongreso na po lahat yan. Back to zero na po lahat. Back to first reading, ifa-file na naman, bla bla bla. Pero sa July, ibang usapan na impeachment na po yan. So hindi nyo masasabi na nakatuon ang eleksyon ni Senator Amy Marcos sa pagpasa ng term setting. Nakapasa, nandyan na ho yan. Ang pinag-uusapan na lang natin kung aaktuhan ng Kongreso, ng Senado at ng Kongreso. Yan po, kung aaktuhan, kung papasin, kung magiging batas po yan. At syempre, kung naging batas, iba na naman ang usapan yan because meron tayong pwedeng mga humarang dyan, meron din tayong mga pag-uusapan sa Supreme Court. Pero tsaka na yan pagka, ang nais lang natin i-address, hindi nakatuon ang pag-asa ninyo ng term setting sa pagkapanalo o pagkatalo ng isang senador. So sana po malinaw, dahil nasa legal process na po yan, umaandar, at paantabayanan po natin ng June. And maraming salamat ulit at tayo pinagbigyan ninyo. Dito sa ating special session, huwag niyo kong kalilimutan, sa Barangay Tayo, meron pa po this week. So in behalf of Kapitan Dondon Francisco, Kagawad Marie Formentera Ferrer, SK May Salazar, ito po ang inyong pambansang kagawad, Bush Sarano, nagsasabing kita-kita po tayo muli dito sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay